Inisa-isa ni Senator Ping Lacson ang ilang maanumalyang flood control project sa ilang lalawigan na pinagkakitaan daw ng mga kontratista at politiko. Sa kanyang privilege speech kahapon, isa sa sinita ng senador ang flood dike dyan po sa Arayat sa Pampanga at ang Bawang River Basin sa La Union. Pero ang pinaka-notorious daw na kumikbak ay ang mga sangkot sa flood control sa Bulacan. Sa Malolos, merong 2018 na ginawa pero pinondohan pa rin noong taong 2021, 2023 at 2024. Ginawa naman daw ulit ito noong 2023 pero substandard ang mga materyales na ginamit. Tinumbok din ni Lacson ng dating district engineers na sina Henry Alcantara at Bryce Hernandez na ayon sa senador ay mas mahal pa raw ang pera kaysa sa serbisyo publiko. Sa Hagonoy naman, merong tinatawag na distinct budget o yung pare-parehong halaga ng proyektong magkakaiba. Gaya po ng 78 million pesos na river bank protection structure, nakapresyo naman ng isa pang flood control project. Duda naman po ang magkapatid na Vice President Sara Duterte at Davao City Vice Mayor Baste Duterte sa pagsiwalat po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng mga palpak na flood control projects. Ayon po sa Vice-Presidente, hindi lang daw mga kontratista kundi mga kongresista ay dapat ding paimbestigahan sa mga palpak na proyekto. Sinabi po yan ng Vice habang nasa Paris, France para makasalamuha ang kanyang mga suporta o supporters ng kanilang pamilya doon. Kahit nasa ibang bansa, tuloy pa rin siya sa pagtuligsa sa Administrasyong Marcos Jr. Ang giit pa ng Vice-Presidente, maging ang pagsisiwalit ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga questionabling kontraktor ay kaduda-duda daw. Ang tingin naman ng kapatid ng Vice na si Baste, tila papogi lamang po ang ginagawa ng Pangulong Marcos Jr. Nabanggit namin yon kay BBM na ganun ang ginawa pero noon ay wala siyang reaction. Tapos bigla ngayon, meron na siyang reaction. Paniwala ko, pinaghahandaan niya lang yung excuse niya para sa susunod na baha. Again, baka ginagawa mo lang platform mo na ganun ka and yet wala ka namang totoong ginagawa talaga. Hindi yan. Kaya bullying. Kasi kung kinasuhan niya na yan sana kung talagang ano yan, totoo yung mga sinasabi niya. Yan nga po ang sagutang tinig ni VP Sara Duterte at Davao City Acting Vice Mayor Baste Duterte. Nagpadala naman ng extradition request ang Amerika sa Pilipinas para doon litisin ang nakakulong na si Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Quiboloy. Kinumpirma po yan ni Philippine Ambassador to the United States Babes Romualdez. Matatandaang nahaharap sa ilang reklamo sa Amerika si Quiboloy katulad po ng sexual abuse, child trafficking at money laundering. Pero sabi ni Justice Secretary Boying Remulla, hindi pa raw nila natatanggap ang extradition request mula sa Amerika. Wala pa namang pahayag dito ang kampo ni Quiboloy. Bukod po sa kaso sa Amerika, may bukod ding qualified human trafficking charges laban sa pastor dito po sa bansa.